Kabilang na ngayon ang wikang Filipino sa mga boses sa Waze app. Ang boses ng babae na mapakikinggan, pinangalanang Adora. Paalala naman ng MMDA sa mga gumagamit nito, sundin ang mga panuntunan ng Anti-Distracted Driving Act. May report si Chino Gaston. Kumanan sa isa, EDSA Service Road. Isa na ngayon ang wikang Filipino sa mga boses na pwedeng mapakinggan habang gamit ang inyong Waze app. Ang boses ng babae na mapapakinggan, pinangalan ng Adora at inaasahang makatutulong sa mga Pilipino na maibsan ang tumitinding traffic sa Metro Manila. The translations were actually done by our amazing local community of volunteers who live across the Philippines. So it's definitely accurate. Ang boses hango sa boses na ginagamit ng Google. Yun nga lang, meron pang mga maliliit na pagkakamali si Adora sa pagbigkas ng ilang salita sa Tagalog, gaya ng salitang U-turn. Sa 100 metro, mag-u-turn sa isa, EDSA Service Road. Gayunpaman, ang ilang Waze users na aming nakausap, approve sa bagong update ng Waze application. Minsan, hindi maintindihan yung sobrang slang ng mga Waze, di ba? May mga slang na ano eh. Mas advantage siguro sa mga Pilipino kasi Pilipino tayo, mas madaling maintindihan. Ayon sa Waze, naghahanap rin daw sila ng lalaking celebrity. Maging ang MMDA natutuwa sa bagong Waze update. Anumang paraan para mapagaan ang kalbaryong dinaranas ng mga commuter, aprobado sa ahensya. May partnership pa nga raw ang MMDA sa Waze. May partnership po kasi ang MMDA at sa Waze. So kami, binabato namin yung mga listahan ng mga aksidente na nakaka-receive sa amin. Binabato rin namin sa Waze yung mga road closure. Kung mapapansin mo kasi, hindi naman niya alam kung kailan ng mga road closures, lalo na pag emergencies. Yung mga area na one-way, ina-update namin si Waze. Yun yung trabaho namin kay Waze. Pero muling nagpaalala ang MMDA sa mga gumagamit ng Waze sa kanilang mga gadget habang nagmamaneho. Sumunod sa patakaran ng Anti-Distracted Driving Act o ADA. Bawal pa rin hawakan ang cellphone o gadget tuwing nagmamaneho. At kung nakakabit ito sa dashboard, hindi lalagpas sa 4 inches ang taas nito mula sa dashboard at wala sa line of sight. 427 na ang bilang ng mga motoristang nahuhuli ng MMDA simula nang ipatupad dito noong July 8. 10 naman ang nahuli ng Land Transportation Office. Pero pansin daw ng mga enforcer na kumukonti na ang kanilang nahuhuli. Medyo aware na yung mga motorist natin, so medyo at the same time the penalty is very high. 5,000 piso ang multa sa unang violation ng ADA, 10,000 piso naman sa pangalawang violation at 15,000 pesos sa pangatlo. Sa pang-apat na paglabag, kakanselahin na ang driver's license ng sinumang lalabag. Chino Gaston, GMA News.